I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. All right. Good morning. Let's go back to work. So, tatrabaho ng Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Ako hindi ko tinitignan kung minority, majority ang tinitignan natin buong Senado. At talagang maraming nabinbin ng mga batas tulad ng mga anti-hospital detention laws, yung confirmation ng 5 generals at iba pang mga batas. So ang gusto natin ay makabalik na tayo sa trabaho. Also yung issue natin sa inflation. In fact, ito hindi na masyadong na pag-uusapan pero magkakaroon tayo ng record-breaking inflation again this coming month at kailangan ma-address natin yan kaagad. At hindi pa tapos yung gera sa Iran. Minomonitor ko closely at habang di pa tapos yung gera doon makikita natin na ang presyo ng langis hindi pa bumababa. So marami tayong dapat gawin. Ang importante ngayon ay mabigyan natin ang taong bayan ng mga solusyon para maibsan yung kanilang mga nararanasan. Marami akong nakakausap ng mga kababayan natin sa kanilang mga isipan para nakalimutan na sila dahil dito sa mga napapanood nila, nababasa nila tungkol sa Senado. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, hindi namin kayo nakakalimutan. At tutugunan namin yung mga problema ng ating bansa at sisiguraduhin namin na yung kanilang mga nararanasan ay mabibigyan natin ng solusyon. Thank you guys. Thank you. Sir, may we know yung mandate ng pagiging acting Senate President mo? Ano yung allowed kang gawin? Ano yung limitations? Because tama ba sir, right now, ay temporarily wala pong Senate President? Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under our rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. Iintayin natin yung formal election ng Senate President. May limitations ba sir? Like can you sign documents? Yes, I can sign order all documents. Senate Yes, staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit gusto namin magtrabaho kung yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. So basically sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang Correct. gawin. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, at nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President Pro Tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una ang Senado ay tahimik, orderly at walang untoward incident na mangyayari. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing sa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo na medyo kinakabahan. So we need to assess the situation. Or from another senator na magugulong to date, sir? That's why Sec. John Vic is here? No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo. Preemptive to. So lahat ito ay preemptive action. Wala arrest din. Wala naman. Sen, balikan ko lang yung ano. Hindi pa kami nakakapag-usap but I plan to extend my hand to all the senators, whether majority, minority, but of course in this case the new minority. At importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. So marami rin naman sa mga
minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution. Ang Blue Ribbon Committee ay nag-reschedule. Ang bagong chairman natin, si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang declaration at announcement ay na-move niya yung Blue Ribbon hearing to June 8 until Monday. Kaya na sir, may preparation po sa session hall eh. Actually, hindi ko alam para saan yun. But wala tayong hearing today. So the document po sir, Kasi kung kagabi, before matulugan lahat, ibang document na lumalabas whether there will be a hearing or not. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin, in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow their words, legal yung proceedings. So, these are our tawag ko partners kasi alam niyo naman, ang batas hindi mapapasa kung wala ang House of Representatives. Ang batas hindi rin maipapasa kung hindi pepirmahan ng presidente. So these are partners para makapasa tayo ng mga mahalagang batas. sir, paano po ang gagawin kapag halimbawa ay nagpumilit sila talaga na gamitin ng session hall para sa balak nilang pagdinig? At sabi ko kasi kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nimpa, pero our position ay walang hearing today. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo, mas maganda yung kanyang antena sa ganyan. So, Pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok ng senador at resource person? no, ang senador, this is their building, no? Dito building ng Senate President, pro tempore, office to ng mga senador, no? So, karapat-dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource person, yung weakness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons, no? Wala tayong hearing, eh. Some persons will not be allowed to enter the They will not building. be allowed. Kasi walang hearing, eh. Sen, balikan ko. That's under the security policy. Sen, binanggit nyo yung pagkakaroon ng quorum kahapon kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero doon sa roll call kahapon, 24 na senador na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag ito? Wala, iba naman yung roll call, so iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote. No? Pero hindi sila na-confirm. At pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote. No? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm. No? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address. No? Yan ang isa sa mga tinitignan namin. Ha? How soon? Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm,
dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. Seeking audience with the president soon. I need to consult our senators first. Kailangan natin mag-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pero Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. Both houses. Both houses yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin. No? Sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. So paano po ba Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will... Ibig sabihin ba nito, No, sir? I believe he will issue another announcement. No? Based on my conversation with him, Monday ba? June 8, no? June 8, Monday ang kanyang target. Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa... So walang attempt. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instruction sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado, ng mga OSAA, doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, na yung na-receive duly nila. elected ng majority, of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP Pro Tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo ng work from home. So, how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators. No? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tinitignan majority, minority. Let's work together. No? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho. No? So, I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive like yung work from home muna and yung mga... Yes, I think so. I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Secretary on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. So, after this, trabaho na. So nakakita na si Atty. Montanes, nagpakita sa office? I believe so. I believe so. Senator Hindi pa, medyo bago pa lang eh. So, yeah, I have to get... walang hearing ngayon eh, so walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So, sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito, masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from... natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. Senator- Dahil hindi magulo. Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the Batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na... The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. We have 12, they have 10. And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant, except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. So should the PIA or the Cayetano bloc hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? Sa Senate, the senators are not precluded
from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila. So, yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo. Senator, Okay. will you invoke the same na sinabi po ni dating Senate President Drilon na yung 2015 kasama sina Senator Cayetano na ginamit yung same 12 majority? Correct. I So- cited that yesterday in my explanation na hindi bago yung 12 na may quorum. In 2015 meron na ganyan. And I believe kanina meron mga document ako nakita na hindi lang pala 2015 but many times. No? I just need to confirm yung mga years. But definitely in 2015, 12 lang yung senators to determine a quorum. Sir, can we gear towards the impeachment issue? Kasi isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside? Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside ng impeachment. But I will also, since again, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. Sir, so magre-re-oath kayo, sir? Paano ba? Mag-oath taking ulit ang impeachment court dahil kayo na ang presiding officer? Yes. When will this happen, sir? Well, I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that, ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, no, pwede sa special session yan, for sure. No, but wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. Sen, kahapon na aprubahan yung Senate resolution na nagpupush para sa pag-i-elect ng presiding officer para sa impeachment court. So, ibig sabihin nakapag-elect na sila, which is you. Kayo po ba ang na-elect? No, walang election yesterday. No, we just amended the rules. It's still the Senate President will preside the impeachment unless yung Senate itself will say na and they will agree and say na we elect somebody else. So, but as a rule, it's the Senate President. Sir, sorry, hindi naman sa minamaliit yung acting. Pero, kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules. No? Kasi ang rules natin, very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate. No? So that's why they appointed an acting Senate President. No? Para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana. No? So that's the essence of why we have that rule. So you're not weak. The institution is not weakened by just having an acting SP? No, it's tuloy-tuloy pa rin eh. As long as the institution is moving, as long as the institution is functioning, then it's performing its duties. Clarification na SB. ng impeachment court kung adjourn na kayo as a legislative body? Yes, pwede. Kasi the impeachment court takes a life of its own. Eh, no? So separate naman siya from the legislative body. No? Pero may schedule na kasing release. No? So we have to review that schedule. But ano naman kami, na brief naman kami doon sa schedule nung release yun. Pero yung re-oath, sir, dapat may session din. It can happen during the impeachment proceedings already. Impeachment court na agad. Yes, oo. It can happen during that time. Same senators naman yun eh. Diba? Kasi ito yung past resolution yesterday. You can appoint a presiding officer. So who's the presiding? For now, it's the acting Senate President. So you're not inclined to appoint someone else? I have to consult the senators. Sen, balikan ko lang yung sa issue ng pagsasagawa ng pagdinig sa labas ng Senate premises. So, the camp of Senator Pia is not barred from holding a hearing, a committee hearing outside the Senate? A hearing kasi may procedure yan eh. Mag-release ka ng invitation 3 days ahead. Tapos i-advise mo yung legislative office to set it up. Dapat may mga stenographers, etc. No? So, but meetings you can. No? Ang meetings mas liberal ang process. No? You can ask for a meeting or a consultative meeting
1 or 2 days ahead. No? So, or 1 and 2 days after. Pero kung related siya sa Blue Ribbon yung kanilang isasagawang meeting outside the Senate, are they required to submit the report sa mismong It's Blue Ribbon it's Committee? option na yan ng who will preside over the meeting. Okay? Okay tayo, guys? Sir, di ba nag-approve kayo ng resolution para amyendahan ang impeachment rules para sa gayon ay pwede pong mag-preside ang iba kasi tama ho ba nasa rules dapat Senate President. So since walang Senate President. So kailan nyo po maaaprubahan yung amendment doon sa rules? At Aprobahan na. ano, I mean sir, di ba sa impeachment court mismo yung kinakailangan aprubahan yung rules? Hindi. Sa Kahapon impeachment inaprubahan Opo, namin yes, yung sir, sa plenary, yes, pag-amend. yes. Pero hindi po ba yung kailangan aprubahan ulit habang Hindi na. nakakonvene kayo sa impeachment Hindi na, court? hindi na kailangan. So kahapon is already good to go. And then, kailan po mangyayari yung panunumpa ninyo bilang presiding officer ng impeachment court? Pag-open na ng impeachment. Okay, sa July 6. Pag-open na ng impeachment proceedings. As is As for now. Kasi we have to, I think yan yung, that is based on the original schedule. And I think, okay, for me, the original schedule is feasible. No, so, but again, no, I have to consult the clerk of court kung ano ba yung mga issues pa na pwede mangyari. And then, pa-clarify lang po, sir, yung katayuan ni Senator Chis Escudero, kasi sabi niya, dumating siya kahapon, meron siyang press statement, sinasabi niya na wala siyang iniiwan o sinasamahang grupo o pangkat. Part po ba siya ng majority block o ano ho ang situation? As far as I'm concerned, part siya ng majority block. So, Independence or... no, hindi siya independent. At least, from what my knowledge, no, my personal knowledge is. Sir, yung panawagan niyo sir sa mga kasamahan niyo na magbalik trabaho sir. Kasama dito yung panawagan na kilalanin kayo at ang grupo niyo at yung majority. Alin? Kasama din ba sir panawagan na kilalanin kayo at grupo niyo at yung majority? Ay, ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo humuhupa na emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir, kung mag-arrange lang po yung mga senador, yung Cayetano block, and kasama na nila yung resource persons dahil they will be pushing for the hearing ng Blue Ribbon Committee, what is the most that they can do? Kasi may info po na nandyan na po yata sila nag-aayos na. Well, they can. There's no hearing. That's for sure. No? Kasi pinospone ng, schedule ng Blue Ribbon chairman. Ipo-push out po ba sila? Force out sila? Senador lang bang pwedeng pumasok? Resource persons? Labas? Paano? Well, in resource persons, hindi pwedeng makapasok dahil walang hearing. No? So that's part of our protocol. Sir, if they hold... Sir, kahit na naka-adjourn, dahil nakasinid the adjournment, tuloy ang mga committee hearings, may authority sila. Lahat ng committees pwede mag-hearing. So yan ang practice natin. Pero wala nga members, sir, paano? Walang members, but the chairman can invite all senators. So Sir Chairman lang po yung allowed na mag-initiate po ng committee hearing, Yes, and not Chairman. the members themselves. Yun mga kababayan, narinig nyo siguro yung paliwanag ni new pro tempore acting Senate President, Senator Gatchalian, no? Malinaw na malinaw po yun. Sila po ay hindi lumabag sa anumang batas o rules sa Senado. Sila ngayon ang tinuturing na majority because they are 12 versus 10. So, di ba? Sabi nga ni Senator Soto, paano magiging majority or magiging still legitimate Senate President si Cayetano kung sila po ay kukunti na lamang. Tapos may mababawasan pa sa kanila. Paano kaya yun? Di wala na. Solid majority sa bagong liderato ni Senator Gatchalian ngayon. At kudos din naman kay Chis Escudero, mga kababayan, ay kumbaga ay nakikinig siya sa panawagan ng minority dati, which is ngayon ay majority na kailangan magtulungan at ayusin ang imahe ng Senado. Kasi talaga namang grabe yung ginawa ng Duterte Black na senador, guys. No? Sa totoo lang. Pinipilit nila yung gusto nila. Ayaw bumaba ni Cayetano. Siya pa rin daw ang legitimate, which is hindi na pwede. Kumbaga, he is not longer
Senate President according to, Senator Lacson. Correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga kababayan, nagmamatigas si Cayetano. Actually, sa ngayon nagkaroon ng hearing ang Blue Ribbon Committee na under ni Cayetano. Sabi ni Senator Gatchalian, walang hearing. Parang anong gusto mangyari ni Cayetano sa ginagawa niya ngayon, mga kababayan? Mayroong may sariling batas. O, 'di ba? Kumbaga nakikita nyo sa sitwasyon nila ngayon dito sa pamumuno ni Cayetano. Guys, nakikita natin parang sila ang batas. Hindi sila marunong gumalang at tumanaw kung ano nakasaad sa rules at saka sa batas nga, no? So, ito ang mahirap sa mga ganitong klaseng politician. Yan sabi ko nga 'di ba sa isang video ko, what if sila ang mamumuno sa bansa na ito? Delikado talaga. Magkagulo yan, tandaan nyo. Kasi kung ipilit nila yung gusto nila mangyari, itong mga Duterte Black, ay naku po, bawal po yan sa atin. Tayo mga Pilipino, kailangan natin gumalaw. O, di ba? Hindi sila pababae, di pababae natin sila pagdating ng panahon. So, abangan po natin mga kababayan ano ang magiging sitwasyon dyan sa Senado dahil ang datingan parang dalawa ang majority. Nagmamatigas si Cayetano tsaka isa pa malalagasan uli sila, tandaan nyo yan. So ang kasamaan hindi talaga magtatagumpay, laging kabutihan ang nagtatagumpay mga kababayan. So yun mga besh, kayo pang bahalang humusga, magkomento. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.